Magandang buhay! Kumusta ka na? Oras na naman para sa ating bagong aralin. Magkasama tayong muli sa pagtatalakay ng Module 5 na pinamagatang Kapwa, Tanda ng Pagmamahal sa Diyos. Para sa Most Essential Learning Competency number 5, inaasahang na pangangatwiranan na ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa kapwa. Narito ang mga tiyak na layunin ng ating paksa. Sa pagtatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang naunawaan na ang kahulugan ng pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa kapwa. Napahalagahan ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa at naipamamalas ang pagmamahal sa kapwa bilang tanda ng pagmamahal sa Diyos. Para sa paunang pagsubok, hanapin sa loob ng kahon ang mga salita upang mabuo ang pangungusap. Isulat sa sagutang papel ang iyong sagot. Ang mga pagpipilian ay kapwa, ibigin, kapatid, napopuot, pagmamahal, nais. Para sa unang bilang, gawin mo sa iba ang patlang mong gawin ng iba sa iyo. Tama! Gawin mo sa iba ang nais mong gawin ng iba sa iyo. Pangalawa, patlang mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. Magaling! Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. Pangatlo, ang nagsasabi na iniibig ko ang Diyos, subalit patlang naman sa kanyang kapatid, ay isang sinungaling. Mahusay! Ang nagsasabi na iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay isang sinungaling. Pang-apat, ibigin mo ang iyong patlang gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Very good! Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At ang panghuli, ang pagpapatawad ay ekspresyon ng patlang. Kahanga-hanga, ang pagpapatawad ay ekspresyon ng pagmamahal. Kamusta? Tama ba lahat ng sagot mo? Kung hindi, huwag mag-alala. Ito ay paunang pagsubok pa lamang. Inaasahan kong makakakuha ka ng mataas na puntos matapos nating talakayin ang aralin. Bago tayo dumako sa ating aralin, ay sagutan muna natin ang balik-aral. Hanapin ang tamang daan ng pagmamahal. Sa pinakamataas na uri nito, sa Diyos at sa kapwa, at pagkatapos ay gamitin ito sa pangungusap. Magaling! Binabati kita dahil mabilis mong natukoy ang tamang daan. Ang pinakamataas na uri ng pagmamahal ay tinatawag na agape.
Ang pinakamagandang halimbawa nito ay ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. Maipapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa ng bukal sa kalooban, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagtatalakay ng ating aralin na ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa kapwa. Nakasaad sa Lucas chapter 10 verse 27, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito ang dalawang mahalagang utos ng Diyos. Bilang isang tao na may pagmamahal sa Diyos, ay dapat natin siyang pamarisan at sundin ang kanyang utos. Kung gaano natin iniingatan at pinaalagahan ang ating sarili, ay ganun din dapat tayo sa ating kapwa. Tulad ng nakasaad sa gintong aral ni Confucius, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Mahalagang matuto tayong ilagay ang ating sarili sa katayuan ng ibang tao upang maiwasan natin ang pagiging makasarili. Sinasabi din sa sinulat ni Juan, Kabanata 4, talata 20, ang nagsasabi na iniibig ko ang Diyos subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Tulad din ang sinabi ni Gary Chapman, forgiveness is not a feeling, it is a commitment, it is a choice to show mercy, not to hold the offense up against the offender. Forgiveness is an expression of love. Ang pagpapatawad ay ekspresyon ng pagmamahal. Magagawa lamang ito ng isang tao na tunay na nagmamahal sa Diyos. Para naman sa paglalahad ng aralin, sagutin ang mga tanong upang mabuo ang konsepto ng module na ito. Isulat ang iyong sagot sa graphic organizer. Para sa numbers 1 and 2, ang dalawang mahalagang utos ng Diyos. Number 3, ano ang koneksyon ng pagpapatawad sa pagmamahal? At number 4, ano ang natutunan mo sa module na ito? Ang husay mo! Ngayon ay matapat mong iwasto ang iyong mga sagot. Para sa numbers 1 and 2, ang dalawang mahalagang utos ng Diyos ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa pangatlo, ang pagpapatawad ay ekspresyon ng pagmamahal. At ang panghuli, ang pagmamahal sa Diyos ay maipapakita sa pamamagitan ng paglilingkod at pagmamahal sa kapwa. At para naman sa bahagi ng pagpapahalaga, ano-ano ang mga pagpapahalaga kaugnay sa pagmamahal ang iyong natutuhan?
karanasan mula sa aralin. Sulat ang mga ito sa mga bunga ng puno. Maaari mong kulayan ito pagkatapos. Binabati kita dahil pinuno mo ng bunga ang puno ng pagmamahal. Tunay na ang pagmamahal ay maraming kaugnay na pagpapahalaga. Umaasa ako ng mga pagpapahalagang ito ay iyong isapuso, isabuhay, at iyong ibabahagi sa iba. Hangad ko rin na makumpleto mo ang araling ito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gawaing pagsasanay at panapos na pagsusulit ng Module 5. Hanggang sa muli, maraming salamat!